Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli sa STO channel. Ang gagawin natin ngayong araw na ito ay isang electric fan na actually ay ginagamit namin dito pero nasira po siya. So makikita nyo na medyo tagilid po yung electric fan, parang mayroon nabasag. So ipapakita ko sa inyo ngayong araw na ito kung paano po natin ito masusolusyonan. Kasi alam naman po natin na hindi lang po ang ating tagapanood ay puro technician. May mga nanonood din po sa atin na mga hindi po technician at kumukuha lang po ng paraan o technique para naman po sila makagawa ng mga bagay na kaya nila. And then mas maganda po kung ituro natin at para po makatipid rin yung ating mga subscriber na hindi na po sila magpapagawa, although na ito ay napaka basic po do sa mga technician, pero sa mga baguhan po o do sa mga gusto makapag-repair ng kanilang mga sariling appliances ay ito po ay bago. Okay, so guys, samahan niyo po ako ngayong araw na ito sa ating pong gagawing pagre-repair ng electric. So ayan guys, ito po yung ating electric fan na gagawin. So ito po ginagamit namin dito sa shop. At kung makikita nyo, ito po ang sira niya. Hindi ko alam kung ano nangyari. Bakit po ito ay gumaganito na. So testingin po natin. Ayan, makikita nyo na working po yung electric fan. Ang tanging problema lang niya ito. At saka po itong kanyang switch. So pag pinindot natin yung 1, aandar siya, pero pag binitawan natin, titigil. So unahin muna natin itong problema dito sa pinakang motor niya. Tingnan natin kung ano po ang problema. Okay. So ayan guys, hahanap lang po tayo ng screwdriver. So ito, ang una natin gagawin, tanggalin po natin itong likod. Bago yan, ito pala muna. Ito guys, ang pagtanggal po nito, hinihila lang po ito. Meron po kasing lock yan. So hihilahin po natin. Medyo matigas Pero tingnan nyo rin po, kung minsan may tornilyo po rito sa gitna. Kung minsan po dyan sa loob may tornilyo. So i-check nyo rin po siya. Ngayon kung wala po siyang tornilyo sa gitna, ito po may tornilyo Ayan. So may screw po siya. Ayun. So naka-screw po siya, kaya kailangan po natin ng Phillips screwdriver para doon. Okay. So ayan. Then matatanggal na po natin ito. Meron din pong screw dito na isa. Ayan, sa likod. And then, tanggalin po natin ito. So, ayan. So ito guys, nakakita tayo ng tornilyo na gagamitin natin. So chinek ko na po siya. Then yung thread niya tama naman po. Ayun.
So ayan, at ito naman ay i-check natin guys, kasi kanina kung makikita nyo po, ayan o, hindi po naglalak yung every pindutan. So tatanggalin natin ito. Yung switch. Ayan. So puputulin ulit natin itong isang wire. So makikita nyo guys, hindi po siya naglalak. Ayan. Kung gusto nyo palitan ng bago, bilhin lang po ito, dalhin nyo sample. Ngayon kung nagtitipid, i-repair po ang switch. Kaya po, papakita natin naman din ngayon kung paano natin po pwedeng magawa ng paraan ito. So may lock po siya, isa dito, saka isa sa other side. So aangatin natin lock. Dahan-dahan lang po at baka magtalsika ng mga spring. Ayan. So dahan-dahan po natin itong aangatin. Ayan. Ingat lang po sa pag-aangat. Ayun. Lalo na po kung first time, ay dahan-dahan po. So ayan guys, makikita natin na kinalawang na po ito. Unang-una ito po, kinalawang. And then pangalawa, dito po sa side na ito, kinalawang din po. Ayun, papakita ko po sa inyo, may spring po siya dito. So ito pong spring na to, siya po ang naglalak. Ito po yung mga lock. So kailangan natin itong tanggalin at linisin natin dahil kinalawang na po. So ayan guys, gagamit tayo ng special tools. Ito, lagaring bakal na pinatulis. Okay, so tatanggalin natin ito, yung pinaka-lock niya. Ayan. Ito po yun. And then meron pa pong isa nandito. Saka ito pa po isa, bali tatlo po yan. Isa, dalawa, tatlo. Ayan po. And then ito naman yung isa. So lilinisin natin yung mga ano na yan, yung mga piece of metal na ito. Ayan, kaskasin po natin ang lagaring bakal. Tapos mamaya medyo lalangisan natin ng konti para po gumana na. Yun guys, kakaskasin lang natin. Pero don't forget po na langisan kasi oras na pinaskas natin yan ay kakalawangin po uli kung hindi natin lalagyan ng langis. So back to back lilinisin natin kasi yan po mga kalawang na yan, yan po ang nag-i-stuck kung bakit hindi po gumagalaw itong ating mga lock. Lalo na po itong isang piraso, kung makikita natin, talagang puno na po ng kalawang. Ayan, kakaskasin lang po natin. Again, dun po sa nagtitipid, ito po ang solusyon. Pero kung may pambili kayo ng switch at ayaw nyo pong magkukutkot, ay pwede naman po kayong bumili. Pero dun sa mga mahilig po sa pagkukutkot, ay pwede pong inyong gawin ito. Ayan. Ayan, oh, grabe, kinalawang na siya. Kailangan natin alisin yung kalawang kasi yun po ang sumasabit yan.
Yan, titingnan natin kung ma-repair natin to. Pero sa tingin ko naman yung kalawang lang din po ang problema. Ito po kinalawang din yung mahabang piece of metal sa kanya mechanism. Ayan. Lilinisin po natin, ibabalik natin, and then let's see kung okay na po ang ating pong switch. Ayan, alisin natin lahat ng kalawang guys. Ayan. Para hindi na po tayo bibili. Lilinisan po natin, lalagyan natin ng langis. Ayan. So ngayon, ibabalik natin ito guys, and then lalagyan po natin ng langis. So, proceed tayo guys dito sa ating casing nya. So ilalagay natin yung ating piece of metal. Okay. So para sa mga matatanda nanginginig yung kamay, gamit tayo ng tweezer. So ayan. And then itong isa po ganun din. And then kabit na natin itong mahaba. Yung mahaba po nakashoot siya doon sa spring yan. Kailangan po nagpa-function yung spring natin. Dahil kung hindi po gumana yung ating lock. Kung paano po natin kinalas, tatandaan lang po natin, and then ganun din po natin ibabalik. And then lalagyan po natin ng langis. Ayan. At ibabalik po natin, make sure na yung ating ay shoot po do sa butas. So ayan, at nailock na natin. So ito yung ating 0, then 1, 2, 3. So gumagana na po siya. So ganun lang po guys. Konting linis lang, and then langis. Okay na po ulit yung switch natin. So pwede na natin ibalik dito sa ating electric pan. So tatandaan lang natin yung 1, 2, 3 natin. Yan po, may nakalagay na 1, 2, 3. So 1, 2, 3, and then dun po yung ating 0. So yung 0 hindi naglalak, yung iba po naglalak yung 1, 2, 3 natin. So yung 0 ilalagay natin dun sa tapat natin sa 0, and then screw natin. Okay. So ayan guys, at gumana na, nakatipid na tayo. So ngayon, ihihinang natin yung mga wire natin dito. Yung ating pinutol. Ito, which is ito. So ayan guys, at ikakabit na natin yung ating electric pan. Yung switch po na ating electric fan. And then iwa-wiring po natin, susundan po natin yung kulay. Kung ano po yung kulay do sa wire na pinutol natin. Kagaya po dito, so brown, ihihinang natin yung brown.
And then, kabit na rin po natin itong ating guard. At ngayon, ito namang ating pan blade. So again, ito po pakaliwa po ang paghigpit. Baka po hindi nyo maalala, ay papaalala po natin. Yun. At Crown Star pala ang brand nitong ating ginagawang electric fan. So testing tayo uli. Okay guys, so ayan po. So ito guys, may pahabol tayo. So kung makikita nyo, itong knob natin ng swing, kahit na hilahin mo, so hindi na po siya nagsuswing. O kahit ibaba mo siya, ayan. So dito po, ipapakita ko rin sa inyo ang isang technique. Kasi hindi po siya nagsuswing eh. So maaaring yung gear niya ay may problema na. Yung iba po naman pinapalitan ng buong gearbox. Pero dahil sa ang topic natin ngayon ay sa nagtitipid, so titingnan po natin kung magagawa natin ang paraan nito. Patayin muna natin guys. So ayan, titingnan po natin kung ano po ang problema. Bakit po ayaw niyang mag-swing? Tanggalan muna natin ang cover. Ito lang pong cover sa ibabaw ang ating aalisin. Muna. Bago tayo magpalit ng gearbox, ay gawin po muna natin ito. Yan, dahan-dahan lang po at tumatalsik po kasi yung spring. And then, check natin itong ating gear. Ito guys. Ito pong ating gear. Check natin kung malalim na. So, sa pag-check po natin, hindi pa po masyadong malalim itong gear natin. So, ang nagiging problema ay hindi po siya kumakapit dito po sa ating shafting. So ibabalik natin dahan-dahan po. Baka tumalsik ang spring. Ayan, hindi po siya masyado kumakapit. So pwede pong itong ating gearbox iusog natin konti papunta ron. I-adjust lang po natin muna. So ang pag-a-adjust po niyan, ito po luluwagan po natin dalawang tornilyo. Ayun. And then, tulak natin ito papunta ron. Actually, tatlo po yan. Meron pa siya isa rito. Kaya lang wala ng tornilyo. Yan. And then, ibalik natin yung cover uli. At magte-testingin muna natin. Ayan, so try natin.
So makita natin guys, nag-swing na siya. So ayan po, hindi na tayo bumili ng gearbox, nag-adjust lang tayo ng konti. Kung minsan po nilalakihan ko lang yung butas nung itong gearbox, kasi pag pinalitan naman itong gearbox, itatapo na rin yan eh. So ang ginagawa ko po, stop muna natin. Ayan, nakita nyo guys yung lagay ng tornilyo, saka meron pa dito dalawa po sa side na ito. Ayan. Ayan, yung butas niyan guys, ito papakita ko po sa inyo, ito sa side na to. Ito po. Kung minsan nilalakihan ko yung butas para maitulak ko siya papunta rito, this direction. Para ngayon po itong gear kumapit dun sa shafting, dun sa spiral gear natin na shafting. So magagamit pa po natin ito for several days, weeks or months. Kaya po kung nagtitipid kayo, pwede pong, at may barena kayo, itong pumbutas dito sa ilalim, palalakihan, bali 3 po yan, or ang pinakamadali po yung pong butas nitong sa takip. So yung butas sa takip, kung meron pa pong space po, tanggalin natin muna konti yan, ito po yung takip. So may butas po siya dito, at saka butas dito. So ito pong butas na to, saka ito, medyo lalakihan po ng kaunti. At pagkatapos po, pag ikinabit na ganyan, itutulak nating papunta rito ng kaunti, para po itong shafting na ito, itong plastic dito na pinagkakabitan ng knob, ay pumunta po dun sa gear. Yun. So didikit po siya sa gear, gagana na po siya. O kaya naman po, kung hindi po kaya, ito pong tornilyo rito 3. Ayan nga po. Ayan. Kaya lang po, pagka dito, kailangan mo na ng barena. Kasi bakal ito eh. Dito po kasi, ito pong ating special tools lang, pwede na po. Kasi plastic ito. So pwede nyo siyang kutkutin na pa ganyan, kabilaan, para lumaki yung butas. Bali, kung ganito po ang tayo niya, dito po sa portion na to natin babawasan, saka dito. So ganun lang po. Ayan, unti-unti. Para po mabatak natin ito papunta ron sa gear. And then, kapag ka po ito binawasan nyo, so itong guide niya, ito po, itong guide na ito nakaikot na yan. Kung makikita nyo, guide po kasi yan dito sa labi nitong gearbox. So para mahila nyo ito papunta ron, ito pong guide na yan, tatanggalin nyo na po yan. Gagamit po kayo ng cutter, yung matulis na bagay. Tatanggalin na po itong guide na ito para po mabatak natin papunta ron. Okay? So yan lang po yung mga simple technique na pwede natin magawa sa electric pan para hindi na po tayo muna gumasto. So ayan guys, at naikabit na natin. At ngayon ay magte-testing na tayo uli. So ayan po, at working na ang ating electric pan. So ayan guys, at sana po ay okay na. Ayan guys, at okay na po yung ating ginagawang electric pan. At sana po ay nakapag-share po ako sa inyo ng kaunting kaalaman, especially po dun sa mga manonood natin na mahilig mag-DIY. So ngayon, pinakita ko po sa inyo yung very basic na electric pan, pero marami rin po ang hindi pa rin nakakaalam. So nag-decide po ako na gawin itong video para po may share na din natin. Especially po yung mga nasa bahay lang, hindi may problema electric pan, sobra init sa panahon natin ngayon. Yan po, at kayang-kaya nyo na pong gawin yung sarili nyo electric pan nang hindi na po tayo gagastos ng anumang sentimo. Ang kailangan lang po natin ay meron tayong basic tools, screwdriver, soldering iron, at saka po meron tayong langis. So magagawa na po natin yung ating electric pan. So sana po ay nakapag-share po ako sa inyo ngayon ng kaunting kaalaman na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At kung bago po kayo dito sa ating channel, ay paki-subscribe po ang ating channel. And then paki-hit na rin po yung notification bell
para updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Maraming salamat po.